bakit ba nagkaka-body odor? Diba? Basically, sa kilikili yan. Pero maraming parte ng katawan nangangamoy. Basically kasi po, meron tayong pawis. Okay? Pag ang pawis, pinagsama mo sa bacteria, ang heat yan. Okay? Dalawang klaseng pawis May pawis na medyo liquid lang siya. Parang hindi siya ganun kalapot. Merong pawis na mas malapot dito sa eccrine sweat glands. Itong pawis na to, mas maamoy. Pag sumama siya sa bacteria, mangangamoy. Ganito yan. Pag kilikili, mas marami itong klaseng sweat glands, kaya maamoy. Sa singit, maamoy. Sa paa, maamoy. Sa ulo, maamoy din yan. So, may mga parting maamoy. Pero dito sa dibdib, sa likod, usually hindi siya maamoy. Okay? So, anong cause ng body odor? Siyempre, laging nagpapawis. Pag nagme-menopause ang mga babae, yan, minsan nagbabody odor. Mga pagkain, mamaya tuturo natin, yan sobrang spicy, chili, sili, ano pa ba, garlic, tsaka onion, very healthy. Pero pag sinobrahan mo, lumalabas sa pawis yung amoy. Alam mo yung taong mahilig sa ganyan na hindi lang bad breath, sabay na yon. Bad breath na body odor pa. Other risk factors, obesity. Mas mataba ka, mas may body odor. Siyempre, mas pawisin, yung mas dikit Mas dikit yung, di ba, nagkikis-kis ang kilikili. Sa singit, nagkikis-kis, kaya nangangamoy. May diabetes din. May diabetes, mas nagbabody odor. Merong iba nakagamot. Meron ding hyperhidrosis, yung talagang pinapawisan, yung mabilis pawisan. So, isa pa pala. Yan. Alcohol. Pag mahilig sa alak, sigarilyo, mangangamoy. Hindi lang amoy dito sa bibig, pati body odor meron din. Ito po, very important. Stress. Alam nyo ba, pag ang tao nag-exercise, nagja-jogging lang, relax na relax, ang pawis niya, hindi ganun kabaho. Walang ganong amoy. Kasi yung pawis niya parang liquid lang hindi siya malapot. Pero ang taong stress, magsasalita, mag-i-speech, may sakit, may takot. Pag na-stress ka, tapos napawisan ka, malapot yung pawis na yun. Mabaho yung pawis na yun. Kaya may tinatawag na cold sweats Cold sweats yung pinawisan ng malamig. Iba yun Pag yun talaga na-stress ka, lumabas yung pawis na malamig, cold sweats, maamoy yun. So, stress yun. Diabetes, caffeine, kidney disease. Pag may kidney failure, hindi makalabas yung ihi. So, yung amoy din. O liver failure, tsaka mga pagkain. Yan Mga spicy, matatapang. Kailangan maraming tubig iinumin mo. So, anong gagawin natin? Siyempre, maliligo everyday. Okay? Ako, mas gusto ko, kung gusto nyo twice a day, kahit mabilis, pwede rin. O kung gusto nyo, yung important parts lang. At least, pagpunta nyo sa lababo, kilikili na lang. Tsaka singit, tsaka paa. Diba? At least twice a day. O sa gitna ng tanghali, nangangamoy ka na. Di magsabon ka na. Pag pinawisan, magsha-shower. Lahat ng parte ng katawan, lilinisin, diba? Tapos, dapat yung mga baro mo, mabango din, di ba? Pag baro mo, luma, na hindi natuyo, di ba? Mangangamoy. At yung baro, dapat maluwag. Kasi kung masikip, minsan dun din na naiipit, napapawisan. Shower daily. Pwede rin, mag-shave ng mga buhok sa kilikili. Usually kasi, mas maraming buhok sa kilikili, doon nagtatago yung mga bacteria. Pag marami. Meron iba, waxing ng kilikili, a little less. Okay? Tapos, skip natin itong mga pagkain yan. Cotton, mas okay yung cotton, mas presko. Ito, anong mga pagkain yung nakakaamoy? Usually, sinabi ko nga, garlic, spicy, alcohol, coffee, red meat, mga processed foods, mas maamoy yan. Gusto natin ito, gulay at citrus fruits. Tingnan natin Siyempre, tubig, 8 to 10 glasses para yung pawis mo mas malabnaw. Gulay, merong chlorophyll sa green leafy vegetables,
less amoy din yan. Yung mga kangkong natin, spinach, high fiber. Pag high fiber kinakain mo, maganda digestion. Pag maganda digestion, maganda pag-utot, pagdumi. So, pag regular ka nagdudumi, so, less itong mga maamoy sa katawan natin. Herbal tea, di ba? Chamomile tea, green tea, peppermint tea, jasmine tea, maganda rin yan. Mabango, maraming tubig, maganda. Citrus fruits, di ba? Mabango yan high water content di ba? Pag very hydrated ka, mas hindi maamoy. Parang sa ihi natin, di ba? Pag hydrated ka, hindi siya mapangki. So, yung pawis mo rin, hindi ganun kaamoy kung hindi ka dehydrated. Ano magagawa? Yan, maliligo twice a day kung kailangan. Less red meat, light clothes lang. Tapos kung may mga meeting, wag ka na muna yung lalabas ng sa ilalim ng araw pag sa umaga. Maaga pa lang lalabas ka na So mangangamoy ka na talaga. So mas maganda yung mga labas mo sa hapon. Kasi at least maliligo ka na sa gabi. Kasi kung maaga pa lang, pawis ka na, mangangamoy na. Pagdating sa sabon, bili na lang kayo ng antibacterial soap. Hanap na lang kayo kung ano may antibacterial soap. Kahit anong brand gusto nyo. Sa Pilipinas, wala man tayo na-endorse, pero ang common dito, mga Safeguard, antibacterial. Okay naman ang Safeguard, medyo nakaka-dry lang. Tsaka pag ako dati, gumagamit ako, more sa kilikili yun Kilikili, singit, Safeguard, may antibacterial yon, pwede. Pero sa mukha, hindi ko ina-advise mag-Safeguard, magda-dry yung mukha. Pero ngayon, ibang sabon na ginagamit ko Pag nagkakaedad kasi tayo, kulang na tayo sa oil. Kaya Doc Lisa, Dove ako ngayon, di ba? Yung mga oily na ginagamit ko. Kasi kulang na sa oil nagda-dry na ako dito, nagda-dry. Kaya oily na. Dati ivory ako, pero drying din. So yung mga Dove, mas oily siya. Kailangan mo na ng oil. At isa pa pala, mas matanda, less body odor. Mas may edad, mas hindi na nagpapawis, mas hindi na may anghit. Yung mga bata, teenager, matindi hormones, yun ang maamoy, di ba? Pero pag matanda na, less na. Although sabi ng iba, may pagkaamoy matanda. Wala tayong maganda. Aralin natin yon bakit medyo may amoy matanda. Siguro baka may sakit kaya nangangamoy. Yan. So, hinay-hinay lang, lagyan ng sabon, punas-punas sa kamay, huwag masyadong hilod, baka mangitim, tubigan, ayan Tapos, very important, tutuyuin. Hindi lang kilikili pati singit. Singit, maamoy, mabaho din. So, kailangan tuyong-tuyo. Sa singit, tuyong-tuyo. Kasi kahit malinis na siya, hindi mo tinuyo, mangangamoy siya. Basa sa singit, kilikili, madilim, moist, gustong-gusto ng bakterya yun. Pagising mo, maamoy na siya. Baka magsugat pa yan. So, yan. Deodorant, antiperspirant, watch your diet. Meron namang ginagawa yung mga doktor, pero ito kung talagang matindi yung sweating mo, meron pa silang binibigay na prescription, meron pang minor operation, pero sila na sasabi niyan sa inyo. Okay? Sa kabataan, maraming may body odor, kakausapin natin na tuturuan yung bata, baka mawalan ng confidence bigyan nila mga antiperspirant. Pwede mga antiperspirant. Okay? Anong klaseng antiperspirant? Kahit ano naman pwede. Ako, ginagamit ko tawas lang. Pwede naman yung tawas kung anong gusto nyo. Any brand is okay. Another topic, tuturo ko na lang sa inyo. Medyo mabilis lang. Gustong-gusto nyo to. Underarm, nangingitim. Maganda yung babae. Kala nangitim Pag ganito kaitim ang kilikili, Doc Lisa, medyo may diferensya. Bakit nangingitim? Maraming problema. Baka sobra ka sa shade, nasobrahan, nasusugat mo. May mga dead cells, sobra sikip yung baro, naiipit, sobrang taba, nagkikiskis. Smoker, mga smoker. Isa pa pala, diabetes. Yung mga diabetic, kita mo maitim ang leeg,
maitim ang siko, maitim ang singit, maitim ang tuhod, maitim din ang kilikili. So, pwedeng diabetes, obesity, hormone. May mga sakit pa, erythrasma, bacterial infection, at meron pang ibang mga sakit. So, pero basically, baka talagang medyo dark lang o medyo overweight ka, nagkikis-kis. Mataas ang stress level, cortisol level, sobrang shave. Depende. Actually, okay naman yung tawas, pero minsan kung yung pinakabutil mismo, baka magasgas eh. Baka magasgas. Ako, pinipili ko yung roll-on lang eh. Roll-on. Ito yung gamot ng dermatologist. Pupunta kayo sa dermatologist. Gamot ang dermatologist to. Sa kilikili. Okay? Ito yung mga nire-reseta nila pampaputi. Actually, pati sa mukha, sa ibang parts, sa mga hydroquinone, retinoic acid, ito may kojic acid. Pero ito, derma na magbibigay. Meron pa sila mga peeling, dermabrasion, meron pang laser. Laser para matanggal yung buhok or waxing. Pwede rin yun. Oo. Hindi lang sa body odor, sa kanila parang nakakatulong din pangtanggal ng pigment. Pero ito, derma. Pinakita ko muna yung medical treatment. Ito, meron silang mga laser. Kaya lang, medyo mahal yung ganito. Pero bukod sa medical treatment, meron din tayong home remedy. Itong mga home remedy dito, hindi pa ito napatunayan. Tinignan ko, walang medical studies, wala talagang malaking pag-aaral. Although, ang daming mga products, ginagamit itong mga product na to. Marami sila eh. Gumagamit sila ng mga kalamansi, lemon, hinahalo nila sa mga deodorant nila na sinasabi nila nakakaputi. Hindi natin alam kung tunay o hindi. Isang common home remedy ito, baking soda. Baking soda, tsaka nilalagyan konting lemon. Ayan, pwedeng 1 teaspoon, 1/4 teaspoon nito. Tapos hinahalo. Kaya lang, para ito, hindi para sa lahat ng tao. Tsaka walang proof eh. Pwede nyo subukan, pero sabi, konting-konti lang muna ilalagay. Ite-testing mo muna, baka mag-allergy ka eh. So, unang-una, maglagay ka lang ng parang, 25. Maliit na maliit lang. Kasi, healthy skin natin, acidic eh. Baking soda, basic siya. So, pag naghalo, baka mag-dry, mag-red, ma-irritate eh. So, pwede lang lagyan mo muna konti. Pag hindi namula, pwede mas madami. Okay, huwag kukuskusin. Pag namula, bawal. Ano pa ibang, ito puro home remedy. Wala pong proof. Sinasabi ko lang sa inyo, mga lemon juice, potato, coconut oil, raw milk, cucumber, coconut oil, aloe vera. Wala talagang proof. Tapos, syempre, may risk din, di ba? Lalo na, baka meron kayong nakikita, binibenta, mga chemical, mga peeling. Ingat po, mas maganda sa derma kasi itong mga powerful acids sa skincare products, baka sobra tapang, lalong mangitim. Kung hindi naman ganun kaitim, hayaan nyo na. Baka lalong lumala. Kung hindi nyo naman kaya magpa-check sa derma. Huwag na magsubok-subok, lalo na. Yung iba sa mukha, nagsusubok, lalong lumalala eh, di ba? Tsaka hindi rin pwede sobrang kuskus. Lalo mong kinukuskus, lalo mangingitim. Para to sa siko ko, nangingitim mo. Lagi kasi nakaganon eh. Diba? Lagi ako nakaganon sa mga table. So, mangingitim siya. So, pag kinuskus mo, ganon din. Ito, tinanggal ko yung mga brands. Pero makikita nyo, itong mga pampaputi nila, nilagyan ng vitamin C with collagen. Tunay o hindi natin alam. Ito, nilagyan niya ng licorice with meron pang extract. Hindi natin alam kung tunay. Itong tawas, nilagyan niya ng kalamansi na pampaputi daw, di ba? So, hindi natin sure, pero ito yung mga sinasabi nilang ingredients, aluminum, vitamin B3, vitamin C, kojic acid, meron pang mga iba na allegedly nakakaputi. Ito yung mga brands, tinakpan ko lang yung mga brands, pero ito yung mga common brands na may laman, vitamin C, licorice, vitamin B3. So, pwede nyo na masubukan. Baka makatulong. Sa tingin ko, baka makaputi konti. Although, hindi ko totally mare-recommend kasi nga, pwede gamitin, pero wala pa kasing malaking pag-aaral eh. Medyo maliliit lang. So, pupunta tayo sa doktor. Pag talagang maitim na maitim, baka may ibang sakit. Baka may diabetes,
Baka may infection, hyperpigmentation, or melasma. Saan po nakatulong tong video? God bless po.